yun. Punta natin. Kanino kaya? Buwan. John, what if pindutin ko kaya ito? Para ito magkapareha sa pinanood ko. Yung pag pinanood mo yung boto na ito, yung pupunta tayo sa nakaraan? Oo. What if try natin? Ano yan? Pasok ka tayo. Subukan natin. 1, 2, 3, step. Asan tayo? Huwag kang hingi, baka malagay. Na ay nagbubukas sa si Aguinaldo ay naglalakad ng hindi mapakali. Ang bigat ng pamumuno ay kitang-kita sa kanyang mukha. Si Sandeco ay nakatagilid sa pader. Nakakandong ang mga braso, ang kanyang hindi pagsang-ayon ay maliwan. Mga Ginoo, may natagap tayong balita. Handa ang Espanyol na Gobernador General na makipagtagpo para sa negosasyon. Isang himutok ng pagtataka ang damaraan sa silid. Ang mga general ng Katipunan ay napagpapalitan ng maingat na mga tingin, samantalang ang mga komandante ng Cavite ay tila interesado. Negosasyon, matapos ang lahat ng dugo na inalay, ang mga nayo na sinunog, ito ay tanda ng kahinaan. Pangulo! Marahil, iniralo na. Ngunit pagod ang ating mga tauhan. Manipis ang supply ng pasilidad. Apa sa madalang tigil tutukan ay maaari mabigay sa atin ang pagkataon na magtipon-tipon muli. Isang tigil putukan. Oo, ngunit sa anong halaga? Ang mga Espanyol ay hindi nag-alok ng mga konsesyon dahil sa mga kabutihan ng ating mga puso. Bilang itinalagang tagapamagitan, pinangako ko sa inyo, mga Ginoo, na hindi bababa sa narapat na pagtustos ang hihingi natin para sa papapagal ng digmaan mula sa Republika ng Pilipinas. Ito ng Espanya, anong silbi ng pera kung naguguto ang ating mga kababayan sa bundok habang ang kanilang mga taniman ay walang tanim sa ilalim ng kontrol ng mga Espanyol? At ano ang tungkol sa aking tutura sa ating General? Lumalaban tayo para sa higit pa sa isa't isa. Lumalaban tayo upang pangalagaan ang ating wika, ang ating mga tradisyon, at ang ating karapatan sa sariling determinasyon. Naintindihan ko inyong mga alamanin. Ito ay hindi pagsuko, kundi isang estratehikong kilos. Binibili natin ang panahon. Itinatayo ang mga puwersa at nakakuha ng internasyonal na pagkilala. At ano ang garantiyan natin ng tupadin ng Espanyol? Ang kanilang pangako, ang magasunduan sa kanila is sulat sa buhangin. Isang mabigat na katahimikan ang sumakop sa silid. Ang mga karakter ay kumakatawan sa isang mikrokosmo na lumalagong Republika ng Pilipinas. Isang magkakaibang grupo na pinagkakaisa ng isang layunin. Ngunit, nagsisikap sa mga komplikasyon ng digmaan at posibleng kapayapaan. Walang garantiya? Ngunit hindi natin maaari manalo sa digmaang ito. Sa mamagitan lamang ng dahas, kailangan natin ng katalinuhan, pati na rin ang tapang. Papasok ako sa mga negosasyon na bukas ang aking mga mata. Inisip ng mga Espanyol na hindi natin matitiyak ang ating determinasyon. Makikita nila ang kanilang isang pagbagong anyo ng revolusyon. Ngunit huwag magkamali, ang diwa ay kalayaan ng nagliliyap sa loob ng ating lahat. Ang eksena ay nagpapatuloy na may mga leader na Pilipino na nasa mainit na diskusyon. Pumapalakpak si Aguinaldo sa mesa, pansamantalang pinatahimik ang silid. Bubuto tayo, lahat ng pabor. Pagpatuloy natin ang negosasyon para sa mga Kastila. Itaas ang inyong mga kamay. Ang maigting na katahimikan ang bumabalot sa hangin. Si Sandeco ay nagngingit-ngit kay Paterno na pumapangalawa ang balikat at unang nagtaas ng kanyang kamay. Sumunod ang ilang Caviteño, commanders at si Mabini. Si Luna at kalahati ng mga general ng Katipunan ay nananatiling matigas ang paninindigan. Nakatakip ang kanilang mga braso. 1, 2, 3.
4, 5. May 5 pabor at saka may 5 tutol. Pilar ay lumapit. Ang kanyang boses ay puno ng tahimik na pagmamadali. Pangulo, marahil ay kompromiso na maaaring sumaayon kami sa kondisyon. Ngunit may malinaw na kondisyon. Otonomiya, yan ay isang mapatamis na salita para sa patuloy na pagkaw ng Kastila. Ito, perfecto. Ngunit binigyan tayo ng panahon ng mga gamit natin para upang palaksin mga posisyon at militar. Kulit ka. Sige, negosasyon nga, pero may ngipin. Ipakita natin sa mga Kastila na hindi tayo basta-basta. Natitirang mga lider ay unting-unting itinaas ang kanilang mga kamay, isa-isa. Ang boto ay nagiging pambansang boto. May pakiramdam ng maingat na pagsang-ayon sa silid. Ikaw ay maglakbay papuntang Cavite sa ilalim ng bandilang truce. Naintindihan ko, Pangulo. Ako ay magwawakas ng Republika ng may dangal at di mabilib na determinasyon. Isang ningning ng determinasyon ang pumalit sa pagkabahala sa mukha ni Aguinaldo. Maaaring mapilitan tayong magpaglaban ulit. Mga Ginoo, ngunit sa ngayon, tayo ay lumalaban para sa ibang uri ng tagumpay. Isang tagumpay sa lamesa ng pag-uusapan. Isang tagumpay na nagbubukas ng daan para sa isang magandang kinabukasan para sa Pilipinas. Na ay naglalaho habang ang mga lider ng Pilipino ay nagkakalat. Bawat isa ay nagdadala ng bigat ng kanilang desisyon. Ang landas patungo sa hinaharap ay hindi tiyak, ngunit may mahinang pag-asa para sa kapayapaan na nabuhay sa loob ng masikip na kawayang muto na nakatago sa mga bundok ng biak na bato. Nangyari? Ano? Grabe naman, no? Bukas na lang ulit, matulog na tayo dito. Ay may kompromiso. Wala pa na. Mga Ginoo, Sa sinunod na sinunod. Bigay sa atin na Si Del Pilar ay lumapit. Ang kanyang boses ay puno ng tahimik at pagmamadali. Marahil Ang landas patungo sa hinaharap na masikip na kawayang muto na nakatago sa mga bundok na biak na bato. ito, perfecto. Ngunit binigyan tayo ng panahon ng mga gamit natin para upang palaksin mga posisyon at militar. Kulit ka. isang tigil putukan.